Nagsisimula ang kwento sa isang matandang lalaking nagwawali sa harap ng kanyang gusali nang may maghatid na kartero ng pakete para sa kanyang anak na babae. Si Bora, ngayong nasa hustong gulang na at abala sa kanyang karera bilang voice actor sa mga komersyal, ay tumatawag sa kanyang ama tungkol sa pakete. Lumabas na ito pala'y imbitasyon sa isang lumang pelikula. Sinamantala rin ng kanyang ama ang pagkakataon para ipaalala sa kanya na umuwi at tumulong sa paglipat ng pamilya. Habang tinitingnan ni Bora ang cover ng pelikula, biglang bumalik ang mga alaala at napadpad siya sa kanyang nakaraan sa Cheongju. Hinihikayat ng batang Bora ang kanyang matalik na kaibigan, si Kim Yeon-do, na tapusin ang pag-iimpake para sa biyahe nito sa New York para sa operasyon sa puso. Pero nag-aalinlangan si Yeon-do na umalis dahil nahulog ang loob niya sa isang lalaking nakilala sa tindahan ng kanilang pamilya. Ibinahagi niya na ang lalaking si Baek Yeonjin ay nag-aaral din pala sa kanilang paaralan. Para tumulong, gumawa si Bora ng mga account sa web portal na DOM para manatili silang konektado mula sa New York. Nagpapadala si Yeon-do ng mga update at tip para matulungan si Bora na mahanap si Yeonjin. Sa wakas, nakita ni Bora si Yeonjin sa school bus sa simula ng kanyang paglalakbay. Hinanap ni Bora si Baek Yeonjin at natisod siya sa bus. Sinalo niya ito at inilaan pa ang upuan para sa kanya. Nakita ang pangalan sa uniforme, natiyak ni Bora na siya ang gusto ni Yeon-do. Determinadong malaman pa, nagsimula si Bora mag-imbestiga. Nalaman niya ang taas, paboritong inumin, libangan, basketball, at sukat ng sapatos. Sa girlfriend, wala siguro dahil laging kasama si Hong Won-ho, kaklase nila. Nag-update si Bora kay Yeon-do pero gusto nito na mapalapit siya kay Yeonjin. Sumali si Bora sa broadcasting club nang marinig sina Yeonjin at Wonho. Para makinig, nagtago siya sa ilalim ng kama nang maghanap si Wonho. Sa audition, nagpakita si Bora ng taekwondo routine para magpasikat. Nabigo ang plano nang humanga si Yeonjin at umatras para bigyan siya ng tsansa. Sa huli, nakapasok si Bora sa club habang si Yeonjin ay hindi. Nagpasya si Bora na mapalapit kay Yeonjin sa pakikipagkaibigan sa kaibigan niyang si Wonho, kasama niya sa broadcasting club. Sinubukan din niyang kunin ang pager number ni Yeonjin pero nabigo dahil kay Wonho. Sa pangalawang pagtatangka, tumawag siya sa maraming numero mula sa phonebook sa pangalang Baek. Nang malapit ng sumuko, may batang sumagot na nagpanggap na automated system. Sinubukan ni Bora na kumuha ng impormasyon, kasama ang pager number niya. Pero naghinalang si Bora iyon, kaya nagpanik siya at ibinaba ang tawag. Kinabukasan, kinonfrontang ni Wonho si Bora, tinawag siyang o hindi, kataga niyang ginamit sa tawag. Inamin niyang siya ang sumagot, hindi si Yeonjin, pero di siya nagpanggap na ito. Nag-alok si Wonho na tulungan si Bora kunin ang number ni Yeonjin kapalit ng pelikula sa rental shop nila. Kinuha ni Bora ang pelikula para kay Wonho pero nakita ito ng guro sa surprise bag check sa klase. Pinarusahan siya, pinagluhod sa pasilyo habang nakataas ang pelikula sa ulo niya. Lumitaw si Wonho, kinuha ang pelikula, tumingin dito, at umalis, iniwan si Bora na galit. He messed with the wrong girl. Tulad ng pangako, niloko ni Wonho si Yeonjin na ibigay ang pager number sa tindahan ng pamilya ni Bora. Nakuha ni Wonho ang gusto, natanggap ni Bora ang number at ibinigay kay Yeondu. Tila maayos ang lahat. Samantala, sina Bora at Wonho ay naging mas malapit bilang miyembro ng broadcasting club. Sa field trip sa Cherry Blossom Festival, nagtala sila ng footage habang si Wonho ang nagkamera. Nagtanong si Bora tungkol kay Yeonjin, pero si Wonho ang sumagot tungkol sa sarili. Unay walang interes, naging curious si Bora nang tinuruan siya ni Wonho ng kamera. Kinunan niya si Yeonjin pero saglit din niyang naitala si Wonho. Nang magtagpo ang kanilang mga mata sa lens, kumabog ang puso ni Bora. Pagkatapos, pumunta si Bora sa arcade pero tumakbo sa kalapit na away nang marinig ito. Nakita niya sina Yeonjin at Wonho at ginamit ang kanyang taekwondo para itaboy ang gang. Tumakas silang tatlo ng magkahawak kamay, umiiwas sa mga pulis na humuhuling lasing. Nang ligtas na, napansin ni Bora na hawak pa rin ni Wonho ang kanyang kamay. Nagulat siya at tumalon, kahit pilay. Dahil sa sobrang adrenaline, hindi naramdaman ang sakit. Kinabukasan, dinala si Bora sa ospital kasama ang tatay niya at gumaling gamit ang saklay. Kinabukasan, sinorpresa siya ni Yeonjin sa paaralan at sinundo sa motorsiklo pagkatapos ng klase. Dinala siya sa tahimik na lugar para pag-usapan ang away. Akala niya ay inprotektahan siya nito. Pero kumilos lang si Bora para kay Yeondo. Alam na magagalit ito kung masaktan si Yeonjin. Maya-maya, dinala ni Yeonjin si Bora sa restaurant kung saan nagtatrabaho si Wonho. Habang kumakain, umamin si Yeonjin na gusto niya si Bora at nais makipag-date. Nagulat si Bora, mabilis na nagpaalam at umalis nang hindi dala ang kanyang saklay. Napansin ni Wonho ang biglang pag-alis. Sinundan siya dala ang saklay at inayos ang bendahe sa paa. Tinanong kung gusto si Yeonjin, pero itinanggi ni Bora, sinabing para lang kay Yeondu ang interes. Kahit ganon, bumilis ang tibok ng puso ni Bora habang pinapanood si Wonho na lumayo. Nang gabing iyon, nahirapan si Bora magpaliwanag kay Yeondu, kaya naisip na siya na lang ang bahala. Sa isa pang field trip,
Nagpa-picture si Bora kasama ang mga kaklase at nag-isip bumili ng mulberry para kay Yeondu. Kulang sa pera, tumulong si Yeonjin sa pagbili. Inaasar siya tungkol sa dahilan niya noong hapunan. Inis, hinila ni Bora si Yeonjin at nilinaw na magkaklase lang sila at hindi kailanman magde-date. Mula sa malayo, nakita ni Wonho ang kanilang mainit na pag-uusap. Naging wild ang field trip nang uminom ng alak si Bora at mga kaklase, hinaluan ang mulberry juice para tumamis. Mabilis na nalasing ang grupo. Nang tangkaing nakawin ng mga lalaki sa itaas ang kanilang alak, lasing na umakyat si Bora para harapin sila. Kumatok siya sa isang pinto at si Wonho ang sumalubong sa kanya. Bago pa sila makapag-usap, nagsimulang magpatrol ang guro nila matapos marinig ang ingay. Mabilis na ipinasok ni Wonho si Bora sa ibang silid para hindi sila mahuli. Habang magkalapit sila, tahimik, si Bora, na matapang dahil sa alak, hinawakan ang mukha ni Wonho at bahagyang lumapit. Inakala ni Wonho na lasing lang siya at hindi niya binigyang pansin, ngunit naguluhan siya sa sandaling iyon. Kinabukasan, si Bora ang huling nagising. Alam na ng guro nila ang mga nangyari noong nakaraang gabi. Bilang parusa, pinaglinis sila ng basura sa dalampasigan. Nag-alok si Wonho ng juice kay Bora para sa hangover at napansin niya ang tahimik nitong kabaitan. Pinagmasdan niya ito mula sa malayo, kumuha ng mga litrato at naramdaman ang init sa kanyang dibdib. Naputol ang tahimik na pagninilay ni Bora nang mapansin ni Yeonjin ang kanyang malayo ang tingin at nag-alok na kumuha sila ng group photo. Hinila ni Yeonjin si Wonho sa frame at nag-post ang tatlo sa beach. Maya-maya, ipinadala ni Bora ang larawan kay Yeondu, inu-update siya sa kanyang kalagayan. Sa pagtatapos ng pasukan at simula ng bakasyon, nagulat si Bora nang bumisita si Wonho sa kanilang tindahan ng pelikula isang maulan na gabi. Sinabi niyang magtatrabaho siya sa ice cream shop sa kabilang kalsada ngayong tag-init. Mula noon, madalas silang nagkakatinginan mula sa kani-kanilang trabaho, lumalim ang kanilang pagtingin sa isa't isa. Bagamat hindi binabanggit, ang kanilang damdamin ay parang nakabiting sa hangin, naghihintay ng tamang pagkakataon. Habang nag-i-enjoy sa gabi ng tag-init, nagkwento si Wonho tungkol sa kanyang pamilya. Hiwalay ang kanyang mga magulang. Habang nasa New Zealand ang nanay at kapatid, lumipat siya sa Korea kasama ang tatay. Itinuro niya ang puno ng plum sa bakuran na pinagtaniman nila ng kanyang ama at inialok kay Bora ang ilang bunga. Habang kumakain si Bora ng plum, tahimik siyang kinukunan ni Wonho na nakaupo sa tabi niya sa bangko, tinatamasa ang sandaling iyon. Pinuri niya ang boses nito, sinasabing kasing ganda ito nang naririnig sa mga anunsyo nito para sa broadcasting club. Muntik na silang maghalikan sa ilalim ng puno ng plum, ngunit nakakatawang naputol ito nang may bumagsak na plum sa ulo ni Bora. Napuno ng tawa ang hangin, at bago matapos ang gabi, bigla siyang hinalikan ni Wonho bago pumayag sa mungkahin nitong manood ng sine sa weekend. Tuwang-tuwa si Bora at hindi mapigilan ang kanyang kasiyahan. Sa mga update niya kay Yeondu, masayang ikinukuwento niya ang bagong crush. Inilalarawan ang pakiramdam ng unang pagkakaibigin. Palihim siyang sumusulyap kay Wonho sa kabilang kalsada sa trabaho nito at kumakabog ang puso niya sa tuwina. Lahat ay tila perpekto hanggang gawing komplikado ni Yeonjin ang sitwasyon sa pag-anyaya kay Bora para sa ice cream sa tindahan ni Wonho. Sa tindahan, sina Wonho at Yeonjin ay nagbabangayan ng magiliw, ngunit mapagkumpetensya para makuha ang atensyon ni Bora. Gayunpaman, ang sandali ay naputol ng bigla at hindi inaasahang dumating si Yeondu sa tindahan. Ang dalawang matalik na magkaibigan ay muling nagkita-kita nang may emosyonal na yakap at luha habang pinapanood ni Wonho at Yeonjin mula sa gilid. Matapos ang mga pagpapakilala, nakipag-usap si Yeondu kay Bora. Si Yeondu, na magaling na mula sa operasyon sa puso, ay masayang nagkukwento tungkol sa kanyang crush, ang batang nakauniforme ng paaralan. Nagulat siya nang makita ito ulit, ngunit ngayon ay nakauniforme ng trabaho sa isang tindahan ng ice cream. Nalilito, inilabas niya ang lumang larawan ni Wonho, Bora, at Yeonjin mula sa beach. Itinuro niya ang pusong pinaikot sa mukha ni Wonho. At napagtanto na siya pala ang kanyang crush noon pa man. Ang batang nakita niya sa tindahan nila ay nakasuot lang pala ng uniforme ni Yeonjin habang nagtatanong kung paano makakuha ng sarili. Natigilan si Bora. Alam niyang masasaktan si Yeondu sa katotohanan pero pinili niyang manahimik. Binura niya ang mensahe para kay Yeondu tungkol sa nararamdaman niya kay Wonho at iniwasan siya sa trabaho. Pinakiusapan pa ni Bora si Yeondu na siya na lang ang makipag-date kay Wonho. Maya-maya, nakita ni Wonho si Bora sa isang payphone. Masaya siyang makita siya pero parang malayo si Bora. Ibinalik niya ang cellphone na regalo at sinabing wala siyang gusto sa kanya. Nasasaktan, pinanood ni Wonho ang pag-alis niya. Habang naglalakad sa ulan, tiningnan niya ang sobre ng sulat na di niya naibigay. Nagsimula si Wonho sa kanyang liham kay Bora. Ako ito, si Wonho. Nagsusulat ako kasi di ko yata masabi ito ng harapan. Nakilala kita nung taglamig nang dumating ako sa Cheongju. Baka hindi mo na maalala. Sa movie rental shop ng pamilya mo. Mabilis kang umalis, kaya na-curious ako sa pelikulang tinatago mo. Kumislap sa isip niya ang unang pagkikita nila.
Si Bora na nagtatago ng malanding pelikula, di alam na nakita niya. Ang sandaling iyon ay nagbunsod sa kanyang interes. Nang una akong dumating sa Korea, bihira akong ngumiti. Tapos nakilala kita muli. Napansin ko ang maliliit, di inaasahang bagay na ginagawa mo. Naalala niya ang mga sandaling nagbahagi sila. Si Bora na humahabol sa bus, nagtago sa ilalim ng kama, at ang club meetings nila. Unti-unti, naunawaan ni Wonho ang kanyang nararamdaman. May sinabi ka noon, pero iniisip ko, ako ba talaga o si Yeonjin ang kausap mo? Hindi ko na tinanong dahil ayaw kong masaktan. Pero habang magkasama tayo, napansin kong pareho pala tayo ng nararamdaman. Pagkatapos ay dumating ang matamis mapait na katotohanan. Ngayong alam ko na ang nararamdaman mo, kailangan kong umalis para sa New Zealand. Nangangako akong babalik ako. Gusto kita ngayon, Bora. Pero matapos tanggihan ni Bora, natanto ni Wonho, natapos na. Nakatayo sa ulan, ibinaba niya ang sulat sa lupa. Nagsimula ang bagong pasukan, kailangang magkunwari sina Bora at Wonho na normal ang lahat. Lumalalim ang kanilang pagkailang nang sila'y magkapareha sa proyekto ng Broadcasting Club na liham sa ika-21 siglo. Sa Aces Square, itinala nila ang mga pangarap ng mga kaklase para sa hinaharap. Sa kabila ng tensyon, nanatili silang propesyonal. Nang handa na ang nilalaman, sumama sina Bora at Yeondo kina Wonho at Yeonjin sa field trip sa Seoul para sa SBS at video editing. Sa biyahe, hindi maiwasan ni Wonho ang pagsulyap kay Bora, nananatili pa ang kanyang damdamin. Sa isang pahinga, ibinahagi ni Yeondo ang kanyang plano kay Bora. Ipagtatapat niya ang kanyang nararamdaman kay Wonho. May tiket siya sa kalapit na amusement park at hiniling kay Bora na bigyan siya ng pagkakataon na makasama si Wonho. Nag-alinlangan man, pumayag si Bora. Sa amusement park, sinubukan ni Bora na protektahan si Yeondo sa pamamagitan ng pagmungkahi ng banayad na mga rides. Sumakay silang lahat sa carousel, ngunit nakatuon pa rin ang pansin ni Wonho kay Bora at napansin ito ni Yeondo. Nang sa wakas ay sumakay sila sa roller coaster, nagbago ang lahat. Pagdating sa pagbagsak, bigla na lang hinawakan ni Wonho ang kamay ni Bora. Bora! I like you! Pagkatapos ng sakay, walang nagsalita. Mabigat ang sandaling iyon sa pagitan nila. Maya-maya, humiwalay sina Wonho at Bora para mag-usap. Sa wakas, sinabi ni Wonho ang hindi niya nasabi dati. Babalik na siya sa New Zealand. Itinago ni Bora ang sakit, sinabing mabuti na makasama niya ulit ang kapatid. Inasahan ni Wonho ang malungkot na reaksyon pero nagaan ang loob. Nagpasalamat siya sa lahat. Marami silang hindi nasabi, damdaming hindi na ipahayag. Mabigat ang katahimikan, lumawak pa ang agwat ng kanilang puso. Nang gabing iyon, kinonfrontang ni Yeondo si Bora tungkol kay Wonho. Iginiit ni Bora na para kay Yeondo iyon, pero hindi niya tinanggap. Hahayaan ko kung para sa ating pagkakaibigan. Mas mahalaga ka sa akin kaysa kanino man, sabi niya. Dagdag niya, kailangan ko ng kaibigan, hindi tagapag-alaga. Samantala, naghanda si Wonho para umuwi sa New Zealand matapos ang maikling paalam. Si Yeondo, nasasaktan pa rin, di pinansin tawag ni Bora pero nakita ang deleted message kay Dom. Doon, inamin ni Bora ang feelings niya kay Wonho pero sinabi na si Yeondo ang priority. Naantig, nagdesisyon si Yeondo na tulungan si Bora. Kinabukasan, sinabi ni Yeondo kay Wonho ang kabaitan ni Bora, ibinahagi ang mga pagkakataon na inuna ni Bora ang kanilang pagkakaibigan. Gusto ka ni Bora, sabi niya, pero tumahimik para sa akin. Na-inspire, nagpasya si Wonho na makita si Bora sa huling beses, gamit ang hiniram na erotikong pelikula bilang dahilan. Pero nasa ospital si Bora kasama pamilya niya dahil nagkasakit ang kanyang nakababatang kapatid. Naghintay si Wonho buong gabi sa tindahan niya, pati na page siya, pero di nakita ni Bora ang mensahe. Nakatuon ang atensyon niya sa kanyang kapatid. Ang pagkakataong nasayang ay nag-iwan sa kanila ng alinlangan kung magkakaroon pa ng kasagutan. Kinabukasan sa paaralan, nagkunwaring nahimatay si Yeondu para mapansin siya ni Bora. Kahit nag-away sila, inalalayan pa rin ni Bora si Yeondu at pinuhat sa likod niya. Nang sabihin ni Yeondu na okay lang siya, hinimok niya si Bora na habulin si Wonho bago umalis. Dumating si Yeonjin sa motor at dinala si Bora sa istasyon ng tren. Nauubos na ang oras at nag-aalala si Bora habang malapit nang umalis ang tren. Sa huling sandali, nakita niya si Wonho at tumakbo papunta sa kanya. Napaiyak si Bora, humingi ng tawad at inamin ang kanyang nararamdaman. Naantig si Wonho, sinabing, di kailangan mag-sorry at inamin din na gusto niya si Bora. Dahil sa pag-udyok ni Wonho, nahihiyang itinaas ni Bora ang boses para ulitin ang pag-amin niya. Ang matamis mapait na sandaling matagal nilang hinintay ay naputol ng katotohanang aalis na siya. Luhaan, niyakap ni Wonho si Bora at hiniling na hintayin siya, nangangakong babalik. Naghiwalay sila, umiiyak, ngunit pinahahalagahan ang pagmamahalang sa wakas ay naibahagi. Kahit magkalayo, buhay pa rin ang ugnayan ni Bora at Wonho sa pamamagitan ng mga mensahe sa Dom.
Nag-uusap sila tungkol sa buhay at ipinagdiwang ang bagong taon online. Nagbabalak mag-aral sa kolehiyo ng magkasama. Subalit isang araw, bigla na lang tumigil si Wonho sa pagsagot. Naghintay si Bora ng may pag-aalala, ngunit napilitan siyang magpatuloy dahil sa katahimikan nito. Sa kolehiyo, sinubukan ni Bora na makipag-date muli. Sa isang blind date, Wonho ang pangalan ng kanyang kasama. Nagising ang masakit na alaala, kaya bigla siyang umalis sa date, bigo at sugatan ang puso. Tinawagan niya si Wonho sa payphone, ibinubuhos ang galit at sinabing hindi na siya maghihintay. Pero may tanong pa ring nananatili. Ano nga ba ang nangyari kay Wonho? Taong lumipas, bumalik si Bora sa tindahan ng pamilya at naalala ang padala sa kanya. Naintriga, nagpasya siyang puntahan ang art exhibit na may kaugnayan dito. Sa exhibit, nabighani siya sa mga obra, lalo na sa may puno ng plum at puting bangko. Nang mabasa ang pangalan ng artist, nagulat siya. Si Wonho pala, kasama ang mga petsa. Bigla siyang nilapitan ni Joseph, kapatid ni Wonho. Nagkwentuhan sila tungkol kay Wonho at ipinaliwanag ni Joseph ang exhibit na gawa sa mga video ng kapatid. Sinabi niyang si Bora ang pinakasaya ni Wonho, ang sentro ng mundo niya. Nagpasalamat si Joseph sa pag-alala niya. Nakahanap ng katapusan si Bora sa exhibit. Nagtatapos ang eksibisyon sa video clip ni Wonho at Batang Joseph sa magandang bukid ng bulaklak sa New Zealand sa pagsikat ng araw. Bumabati sina Wonho at Joseph ng manigong bagong taon kay Bora. Nagniningning ang kanilang mga ngiti. Maya-maya, lumabas si Joseph sa frame. Nag-iisa na si Wonho. Direkta siyang nagsalita sa kamera. May taus-pusong mensahe para kay Bora. Hintayin mo lang ako ng kaunti pa. Pupuntahan kita agad. Tiyak na magiging kahanga-hanga ang ika-21 siglo kasama ka, tulad ng ika-20 siglo. Pagtapos ng video, nakaupo si Bora na luhaan ang mukha. Tumawa siya ng mahina sa kakulitan ni Wonho. Ngunit mabigat sa puso niya ang kawalan. Kahit wala na si Wonho sa tabi niya, buhay pa rin ang pag-ibig at alaala niya sa puso ni Bora. Alam ni Bora na bahagi siya ng ika-21 siglo ni Wonho magpakailanman. Salamat sa panonood ng video na ito. Paki-like, i-share, at mag-subscribe sa aming channel.